Nagsisimula ang kwento sa banal na lupa, kung saan ang sekta ng kataas-taasang Diyos na pinamumunuan ng mga demonyo ay sinubukan na gamitin ang tatlong sagradong relikya upang tawagin ang langit na demonyo at sakupin ang mundo, pero nagpadala ang mga tao ng isang anino bilang isang spy sa hanay ng mga demonyo, at nagtagumpay siyang sirain ang mahika at ibalik ang kapayapaan sa lupa. Pagkalipas ng 10 taon ay makikita natin ang isang grupo na nakikipaglaban sa isang halimaw at nagpanik sila nang umatake ito sa kanila, pero biglang may batong tumama sa halimaw at napabagsak ito at lumitaw ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Lu. Muling sumugod ang halimaw sa kanya pero naiwasan niya ang mga atake nito at tinalo niya ito gamit lamang ang isang suntok. Nagpasalamat sa kanya ang grupo pero biglang lumitaw ang isang halimaw na nasa ikalimang yugto at binagsakan sila ng isang napakalakas na sinag ng enerhiya. Naiwasan iyon ni Lu pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba habang tinatakpan siya ng isang itim na apoy. Naghanda ng isa pang atake ang halimaw pero naiwasan iyon ni Lu at hiniwa niya ang tiyan nito habang dumulas sa ilalim. Nagsimulang lumunin siya ng mga apoy pero bigla siyang napunta sa ibang lugar at nahulog sa isang lawa. Kaya biglang nawala ang apoy at sinabi ni Lu na delikado sa lupain ng kaguluhan dahil hindi kontrolado ang espiritual na enerhiya doon, sinabihan niya ang mga lalaki na umalis na agad. Pagkatapos nito ay pumunta si Lu sa isang kainan at inutusan ang may-ari na si Shion na bigyan siya ng pagkain, pero abala ito sa panunood sa palabas ng isang babaeng siling at binanggit ni Shia na pinatay ng mga demonyo ang dalawang anino. Pero dagdag rin niya na ang mga opisyal na ang bahala na humawak sa problema kaya pinayuhan si Lu na manatili sa bayan. Nag-alok si Ling na makipag-inuman kay Lu pero tinanggihan niya ito at umalis. Habang naglalakad-lakad si Lu sa bayan ay bigla na naman siyang nakaramdam ng kakaiba at sa isang pagbabalik-tanaw ay may demonyo na nagsabi sa kanya na kung gusto niyang makibahagi sa ritual ng pagbaba ng Diyos, kailangan muna siyang isumpa ng itim na apoy at manumpang hinding-hindi niya pagtataksilan ang mga demonyo. Pagkatapos siyang isumpa at naghanda ang demonyo na tawagin ang langit na demonyo pero biglang sinaksak siya ni Lu mula sa likod, sinabi ng demonyo na susunugan ng itim na apoy ang lahat sa mundo pati ang kaluluwa ni Lu. Nagising si Lu sa harap ng isang puno at naisip niya kung paano ito naging isa sa kanya nang di gumana ang ritual ng pagbaba ng Diyos, pero paubos na ang espiritual na enerhiya nito dahil inililigtas siya nito tuwing inaatake siya ng itim na apoy. Kaya't naisip niya kung kailangan ba niyang hanapin ang mga relikya ng demonyo para masolusyonan ito. Kinabukasan ay pumunta siya sa kainan ni Shion at sinabi ni Shion na wala ng kontrol ang mga demonyo sa kasalukuyan, at ibinalita na pinatay ang embahador ng departamento ng Fuyan. Hindi siya nagulat dahil ang departamento ng Fuyan ang pangunahing lumaban sa mga demonyo noon. Binanggit din ni Shion na ang lahat ng miyembro ng sekta ng mga walang kamatayan ay nagkaisa upang bumuo ng liga na namamahala sa kanilang mga gawain, pero nang dumating ang kapahamakan at tanging siguro tayan lang ni Lu ang lumaban sa mga demonyo. Hindi makapaniwala si Shion na binawasan pa ng Immortals League ang gantimpala ng mga anino, dahil kung hindi dahil kay Lu ay hindi sana nabigo ang ritual ng pagbaba ng Diyos at nasira pa nga ang kanyang banal na kapangyarihan kaya sa tingin niya, walang utang na loob ang liga pero sinabi ni Lu na sarili lang nila ang maaasahan nila. Biglang pinalibutan si Lu ng isang grupo ng mga disciple at tinanong siya ni Zhang kung siya nga ba ang tumalo sa halimaw sa ikalimang yugto, kasama ang disciple niya na napatay noong gabi at tinanong niya si Lu kung nasaan siya noon at nang sabihin nitong mag-isa lang siya, inutusan siyang sumama sa kanila. Sinubukan siyang arestuhin pero bigla siyang umatake kaya't naghanda si Zhang na labanan siya. Biglang dumating ang isang babae na siyang at sinabing matagal na niyang hinahanap si Lu, inutusan siya ni Zhang na umalis at naghanda ng atake pero pinigilan siya ng nakatatanda niyang kasama na si Gun. Napagtanto ni Zhang na si Gun ay isang master mula sa Kunlo sect kaya humingi siya ng paumanhin bago umalis, iginiit niyang kay Gun na si Lu ang gabay na hinahanap nila at sinabihan siya ni Gun na dalhin sila sa lupain ng kaguluhan pero binanggit ni Lu na wala siyang oras para sa kanila. Ipinaliwanag niyang na iniutos ng kanilang guro na titipunin ang mga bulaklak ng ulap at nangakong babayaran siya sa kanyang serbisyo, pero sinabi ni Lu na ang singil niya ay 100 batong espiritual at inisip ni Gun na pinagsasamantalahan lang sila ni Lu, tinanggap niyang ang hinihingi ni Lu. Pagkaalis nila ay tinanong siya ni Gun kung bakit siya pumayag na magbayad ng ganoon kalaki, ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang 4 na pattern na mist flower ay 10 beses na mas epektibo kaysa sa mga ordinaryo. Habang naglalakad sila,
Ibinahagi ni Lu na dapat muna silang magpahinga dahil lumalala ang mga halimaw habang mas lumalalim sila sa lupain ng kaguluhan at nagiging mas magulo rin ang kanilang espiritual na enerhiya. Pero sinabi ni Gon na huwag silang pigilan dahil nasa foundation phase na raw siya at Siyang. Nakakita sila ng kakaibang lugar sa malayo at sinabi ni Gon na iyon ang lugar kung saan nakipaglaban ang sekta ng walang kamatayan laban sa mga demonyo. Binabalikan ang nakaraan kung saan lumaban si Lu kasama si Yunjin at ito ang tagapagmana ng sekta ng demonyo. Pagkatapos ng laban ay nakita ni Yunjin na hawak ni Lu ang isang sirang pulse Ares. Nagtaka siya kung bakit hindi na lang ito itapon ni Lu kung wala na rin naman itong espiritual na enerhiya. Pero ipinaliwanag ni Lu na bigay ito ng taong nagligtas sa kanya at ginamit ni Yunjin ang sinulid na bigay ng kanyang ama upang ayusin ang pulse Ares. Bumalik tayo sa kasalukuyan, habang sina Lu at ang iba pa ay nakatagpo ng grupo ng mga halimaw na ibon at sinabihan niya sila na manahimik dahil madaling matakot ang mga ibon, pero nagsimulang sumigaw si Gon kaya umatake ang mga ibon gamit ang kanilang mga balahibo. Sinubukan niyang na umiwas pero nahulog siya sa bangin at tumalon si Lu para iligtas siya at pinalawig ang sinulid mula sa kanyang pulse Ares upang mahuli siya at ligtas silang nakalapag. Nakita niyang na nasugatan ang braso ni Lu kaya ginamitan niya ito ng mahika para pagalingin. Nagtanong siyang kung maaari ba silang bumalik pero sinabi ni Lu na hindi na iyon posible, bagkus ay may daan palabas sa unahan kaya't nagpadala siyang ng mensahe kay Gon na magkita na lang sila sa bundok. Habang naglalakad ay ipinaliwanag niyang na lagi niyang naririnig na kapag nasa panganib, pinarurusahan ang masama at ipinagpupala ang mabubuti at inisip niya na mabuti si Lu dahil nakaligtas sila matapos mahulog sa bangin. Tinanong siya ni Lu kung sino ang tingin niyang masama at sinabi niyang na ang mga demonyo. Bigla silang may narinig at nang sundan nila ang tunog ay may nakita silang isang aso. Pahiwatig ni Lu ay pinalayas ito dahil isa itong hybrid ng snow wolf at itim na aso at ipinaliwanag niya na kinamumuhian ng mga itim na aso ang ibang lahi kaya kahit iligtas nila ang aso, baka hindi rin ito mabuhay. Pero gusto pa ring iligtas ito niyang at habang papalapit siya, binalaan siya ni Lu na mag-ingat sa mga tinek dahil iyon ay mga bloodthirsty flower at nang buhatin niya ang aso, tumulo ang dugo nito sa mga tinek kaya't bigla silang umatake. Sinubukan niyang naputulin ang mga ito gamit ang kanyang espada pero nahuli siya at dumating si Lu at mabilis siyang iniligtas. Ginagamot nila ang sugat ng aso pero tumanggi itong umalis kaya nagpa siya siyang naalagaan muna ito hanggang gumaling, pinangalanan nila itong Ral. Samantala ay nakita ni Shion ang marka ng sekta ng demonyo sa isang puno kaya naisip niyang nasa lungsod na sila. Sinubukan niyang magtago pero inatake siya ng isang grupo ng tao at muling nagkita sina Lu at Yang kay Gon pero nagulat sila nang makita na napalibutan siya ng mga patay na itim na aso. Tinanong siya ni Lu kung bakit niya pinatay ang mga ito at ipinaliwanag ni Gon na patuloy siyang sinusundan ng mga ito, pero binanggit ni Lu na kapag nakita ng iba pang itim na aso ang mga bangkay ay tiyak na maghihiganti ang mga ito. Tumawa lang si Gon dahil hindi niya iniisip na delikado ang mga ito lalo pat nasa ikalawang yugto lang ang mga ito. Dinala sila ni Lu upang tipunin ang mist flowers at tinanong siya ni Gon tungkol sa apat na pattern ng mga bulaklak at ipinaliwanag ni Lu na tumutubo ang mga ito sa mga batong nasa likod ng talon. Nakita na ni Gon ang mga bulaklak at sinabi niyang kay Lu na siya na ang bahala na mag-alaga kay Ral habang siya ang pipitas. Pero biglang nakaramdam si Lu na papalapit ang mga itim na aso kaya sinabihan niya sina Gon at Yang na kailangan na nilang tumakas. Akala ni Gon na nagbibiro siya dahil wala naman siyang nakikita at nagulat si Gon nang biglang lumitaw ang mga itim na aso, at sinabi ni Lu na tumakbo sila papunta sa kagubatan. Sinimulan ni Gon ang pakikipaglaban sa mga aso pero napansin ni Lu na hindi niya kayang talunin ang lahat, ngunit hindi siya nakinig at unti-unti siyang nalamangan at ipinapaalala ni Lu kay Yang na sinabi ng kanilang guro na gamitin ang Flea Charm kapag sila ay nasa panganib, pero iginiit ni Yang na dalawa lang ang dala nila. Iginiit ni Gon na wala na silang oras para alalahanin si Lu kaya ginamit niya ang isa sa mga Flea Charm at tumakas, sabay sabing mamamatay siyang kung mananatili siya pero nagpa siya siyang na manatili at lumaban, humingi siya ng tawad kay Lu dahil nadamay ito sa sitwasyon at inalok niya ang Flea Charm kay Lu. Pero ipinaliwanag nito na hindi nito kayang alisin ang kanilang amoy kaya patuloy pa rin silang aabulan ng mga aso. Sinabi ni Lu na siya ang maglilihis ng atensyon ng mga ito kaya dapat tumakas siyang pero tumanggi siyang iwanan si Lu. Itinusok niya ang kanyang espada sa lupa at naghanda ng mahika pero nagulat siya nang hindi ito gumana.
Sinabi ni Lu na hindi maaaring gumamit ng high-level spells sa lupain ng kaguluhan, bigla na lang siyang napaluhod nang muling lumitaw ang itim na apoy sa kanyang katawan at inatake siya ng isa sa mga aso pero naging abo ito nang mahawakan niya. Natakot ang ibang mga aso at binanggit niya kay Yang na tumakas na kaya't agad siyang binuhat ni Yang at tumalon sila sa tubig. Nahulog sila sa talon at habang lumulubog at naalala ni Lu ang panahong nawalan siya ng katinoan matapos siyang isumpa ng itim na apoy, tinangka siyang tulungan ni Yeonjin pero nasaktan niya ito. Pagkagising niya ay nakita niyang natutulog si Yang sa tabi niya pero tila bangungot ang panaginip nito kaya ginigising niya ito. Nagpasalamat si Yang sa kanya sa paggamot ng kanyang sugat pero alam ni Lu na siya ang dahilan kaya siya nasugatan. Ipinaliwanag ni Yang na mas malala pa sana ang nangyari kung wala si Lu. Hiningi ni Lu na huwag na lang ipagsabi ang tungkol sa itim na apoy. Inalok siya ni Yang na sumama sa kanya sa Kumlan Sect dahil maaari raw nilang gamutin ang kanyang sumpa, pero tinanggihan ito ni Lu. Kinabukasan ay bumalik sila sa lungsod kung saan binayaran ni Yang si Lu sa kanyang serbisyo at iniwan sa kanya si Ral. Nakita niya ang mga taong umatake kay Shion kaya inatake niya ang mga ito at nawalan sila ng malay, doon nalaman na si Ling ang nasa likod ng pag-atake. Sinabihan niya si Shion na ibunyag ang anino na kinokontak nito, pero tumanggi si Shion kaya tinakat siya ni Ling gamit ang isang insekto at sinabi niya na kapag pumasok ito sa kanyang katawan ay dudurugin siya nito mula sa loob. Ngunit dumating ang isang lalaki at nagulat na ang mga assassin na ipinadala nila upang malocate si Lu ay nawawala. Lumitaw na si Lu pala ang lalaking iyon at ginamit ni Ling ang kanyang gitara bilang sandata at inatake ang paligid pero naiwasan ni Lu ang mga atake at nailigtas si Shion, ngunit nahulog siya sa hagdan kaya sinabi niya kay Shion na tumakas. Sumugod siya kay Ling at winasak ang gitara nito kaya inilabas niya ang dalawang espada at muling nakipaglaban. Halos patas ang kanilang lakas at si Shion ay naipit na ng mga assassin kaso biglang dumating ang dalawang lalaki na nagligtas sa kanya. Inakala ni Shion na plano ito ni Lu pero ipinaliwanag niyang hindi niya kilala ang mga ito. Nagpa siya si Ling na umatras at binanggit ng dalawang lalaki na inimbitahan si Lu ng kanilang guro sa isang lambak kaya sinabi ni Shion na sumama na siya sa kanila. Bumalik sa nakaraan kung kailan unang natagpuan si Lu ni Taeyeon at dinala siya sa departamento ng Fuyan. Natutong lumaban si Lu subalit ipinadala siya ni Taeyeon sa isang undercover mission, sabay sabing maaaring hindi na sila magkita muli, binigyan siya ni Taeyeon ng Pulse Ares at umaasa siyang magiging pinakatiwalang espada niya si Lu. Sa kasalukuyan ay pumunta si Lu upang makipagkita kay Taeyeon at binanggit ni Taeyeon na kung hindi dahil kay Lu ay nagwakas na ang ritual ng pagbaba ng Diyos. Wala sanang kapayapaan sa mundo pero hindi naniniwala si Lu at sinabi niyang isang dekada na ang lumipas mula nang mangyari iyon, ngunit patuloy pa rin ang problema ng sekta ng demonyo. Habang abala naman sa pag-aaway ang mga miyembro ng sekta ng mga walang kamatayan at sa tingin niya, nasasayang lang ang mga sakripisyong ginawa ng mga kagaya niya at tinanong niya si Taeyeon kung bakit pa siya dapat lumaban para sa mga taong hindi naman niya kilala. Sinabi ni Taeyeon na laganap pa rin ang mga demonyo at nang tanungin ni Lu kung ano ang kailangan niya, iginiit ni Taeyeon na hanapin niya ang spy ng demonyo sa Kumlan Sect at nagulat si Lu, ipinaliwanag ni Taeyeon na plano ng mga demonyo na pasukin ang sekta ng mga walang kamatayan. Inimbestigahan na ito ng departamento ng Fuyan pero ang natuklasan lang nila ay may isang mahalagang tao na pumasok sa Kumlan Sect, maaaring magdulot ito ng kapahamakan kung hindi nila mapipigilan ang plano ng mga demonyo. Sinabi ni Taeyeon na kapag natapos ang misyon at ipapakilala na niya si Lu bilang kanyang alagad at ibibigay ang pagkilalang nararapat sa kanya, bago siya umalis ay tinanong niya si Taeyeon kung ano ang nangyari kay Yeonjin, pero sinabi ni Taeyeon na nang makarating siya sa lambak ay patay na si Yeonjin. Pumunta sina Lu at Shion sa isang lungsod na tinatawag na Kumo kung saan dinala ni Shion si Lu sa kanyang tindahan. Nagulat si Lu sa layo nito sa kabihasnan at nagtaka siya kung bakit hindi na lang sabihin ni Taeyeon ang totoo sa pinuno ng Kumon Sect. Ipinaliwanag ni Shion na hindi pwedeng makialam ang Immortals League sa mga internal na usapin. Ipinaliwanag pa niya na mas mabuting gawin na lang nila ang iniutos ni Taeyeon dahil ang pinuno ng Kumlin Sect ay si Taeyeon Sr. at may mga chismis na hindi sila magkasundo noong kabataan nila. Binanggit ni Lu na kunin ni Shion ang impormasyon tungkol sa mga disipulo ng Kumloon Sect, lalo na ang mga na-promote sa huling 10 taon. Samantala ay iniulat ni Ling sa kanyang master na si Q ang lahat ng nangyari at natuwa ito nang marinig na si Lu ay nasa Kumo, dahil pagkakataon na niya para makabawi at nagtaka si Ling kung sino ba si Lu,
at nagulat siya nang sabihin ni Q na si Lu ang dahilan kung bakit napunta siya sa ganoong kalagayan. Humingi si Ling ng pahintulot na patayin si Lu pero iginiit ni Q na 10 taon na silang naghintay kaya magbantay muna sila at maghintay ng tamang pagkakataon para makabawi. Isang disipulo mula sa Colon sect na si Lian ang bumisita sa tindahan ni Xion at nakita si Ral. Binigyan niya ng pera si Xion bilang bayad para kay Ral at sinubukan ni Xion na tanggihan pero hindi siya pinakinggan, kaya kinuha ni Lu si Ral mula sa kanya at nagalit si Lian at tinangkang atakihin si Lu pero nang nablock niya ang atake, napagtanto ni Lian na napakahusay ni Lu kaya't nagpasya siyang umalis. Ibinahagi ni Xion kay Lu na pumunta sa bundok matapos ang 3 araw. Siniguro niyang walang magiging problema dahil tumatanggap ng 500 disipulo ang sekta sa publiko at pagkaraan ng 3 araw, nagtungo si Lu sa sagradong lugar ng Kunloon at nagulat siya sa kagandahan ng lugar. Inilagay siya sa paaralan ng mga halamang gamot pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba dahil sa itim na apoy. Kinagabihan ay nagising si Lu at nakita ang mga itim na apoy sa kanyang mga kamay kaya nagtanong siya sa sarili kung may kakaiba ba sa Kumlin sect. Kinabukasan ay nakita natin si Hing na nakikipagtalo kay Gun dahil nagpapakalat ito ng maling chismis tungkol sa kanila. Inamin ni Gun na gusto niya si Yang pero sinabi ni Yang na itinuring lang niya itong kapatid. Giit pa ni Gun na hihilingin niya sa headmaster na ipag-utos ang kanilang kasal para wala na siyang ibang magagawa. Ginamit niya ang mga ugat ng lupa para itali si Yang pero pinutol niya ang mga ito at sinipa siya palayo. Tumakbo siyang papunta sa ibang tao at binanggit kay Gun na lumayo sa kanya pero nagsimula itong umakto na parang biktima. Sinasabing nangako siyang napakakasalan siya habang nasa lupain ng kaguluhan pa sila, pero dahil nasira ang kanyang mukha ay iniiwan na siya ngayon. Nagsimula ng pag-usapan ng mga tao siyang at iginiit na masama siya. Tinangka niyang ipaliwanag na nagsisinungaling si Gun pero nang hawakan nito ang kanyang kamay, biglang dumating ang pinakamatandang disipulo ng paaralan ng halamang gamot na si Hong. Ginamit niya ang kanyang sibat para patalsikan si Gun at ipinaliwanag niyang hindi siya magdadalawang isip na saktan ito kung babalik pa siya kay Yang. Umiiyak siyang kinagabihan pero natuwa siya nang makita si Lu, napagtanto niyang nasa paaralan ng halamang gamot din ito kaya makikita niya ito ng madalas. Inisip ni Lu na may taong nasa likod ng mga ginagawa ni Gun at tinanong niya siyang kung may miyembro ba ng pamilya niya na maaaring tumulong, pero ipinaliwanag niyang na ang guro ni Gun ang pinuno ng sekta kaya't wala silang magagawa. Idinagdag pa niyang ang sarili niyang guro ay naka-seclusion kaya hindi rin siya kayang protektahan. Masaya siyang na makakapagsanay sila ni Lu pero ibinahagi ni Lu na naroon lang siya bilang isang katulong at alam niyang na malakas si Lu. Pero binanggit ni Lu na nasira na ang 5 niyang elemental roots at sinabi niyang nakakausapin niya ang kanyang guro para pagalingin si Lu, pero ipinaliwanag niyang hindi na iyon kailangan at nagtago siya nang dumating si Hong para bisitahin si Yang. Kinabukasan ay pinuri ni Hong si Lu sa trabaho nito at nagtanong kung sinanay ba siya ng iba, pero sinabi ni Lu na natutunan niya lang iyon sa sarili niya at sumama si Yang at ipinakilala si Lu bilang kaibigan niya. Dumating ang isang babae na si Su at pinagalitan si Yang dahil hindi siya sinabihan tungkol kay Gun at nagdesisyon siyang manatili sa tabi ni Yang dahil alam niyang hindi susuko si Gun. Binigyan ni Xia si Lu ng listahan ng mga disipulo na na-promote lampas sa external level sa loob ng nakaraang 10 taon, binanggit niya na tuwing 10 taon ang pagre-recruit at ang huli ay nangyari matapos ang labanan sa Lambak, pero sinabi niyang wala sa mga nasa listahan ang mukhang espesyal, kaya't napagtanto ni Lu na malamang ay nakapasok na ang mga spy sa Kumlo sect bago pa ang labanan sa Lambak. Ibinigay ni Xion kay Lu ang mga file ng 5 mahalagang disciple mula sa 5 paaralan at binanggit niyang sila lang ang pinapayagang dumalo sa mga importanteng pagpupulong. Nakita ni Lu ang file ng nakatatandang kapatid ni Gan na si Hai at inisip niyang hindi mararating ni Gan ang kinalalagyan niya ngayon kung wala ang tulong ng kanyang kapatid. Binanggit ni Xion na pinatay ang mga magulang ni Hai noong bata pa ito pero naging disciple pa rin siya ng headmaster. Natutunan din natin na ang tanging kahinaan ni Hai ay si Gan at nagulat si Lu nang malaman niyang gumagamit si Hai ng mga teknik mula sa sekta ng demonyo. Inakala ni Xion na natutunan niya ito sa lupain ng kaguluhan pero sinabi rin niyang pinatay ng mga demonyo ang pamilya ni Hai kaya wala siyang rason para kumampi sa kanila. Naghanda nang umalis si Lu pero binigay ni Xion ang file ni Lian na ayon sa kanya ay isang henyo. Naabot na raw ni Lian ang golden phase sa edad na 16 at siya rin ang posibleng maging susunod na pinuno ng sekta. Samantala ay nakipagkita si Gan kay Hai at tinanong kung naiulat na ba nila ang sitwasyon sa kanilang master,
pero sinabi ni Hai na maghintay lang siya dahil kailangan pa ng pahintulot ng ibang nakatataas at binanggit ni Gan na sinunod naman niya ang lahat ng iniutos sa kanya. Sinabi ni Hai na kailangan niyang makakuha ng mga kakampi para mas mapapadali ang pagkuha kay Yang. Narinig ni Lo ang usapan nila at napagtanto niyang si Hai ang nasa likod ng lahat ng ginagawa ni Gan kaya't nagsimula siyang magduda. Dumating si Lian at kasama nila ang punong disciple ng Jade School na si Han dala ang mga gamit para sa cultivation. Ibinigay ni Han ang mga materyales na nakolekta niya kay Hai para kay Lian pero tumanggi ito at sinabing pagod na siya sa kakapractice. Binanggit niyang itinuro sa kanya ng kanilang guro ang isang kasanayang tinatawag na Mystery of Wind and Snow, na ikinagulat ng lahat dahil ito ay lihim na teknik ng kanilang guro. Dagdag pa niya na pumapayag ang kanilang guro sa kasal ni Gan at Yang at pagkatapos noon ay umalis na siya. Inisip ni Hai na magiging hadlang si Lian sa hinaharap pero sinabi ni Han na hindi siya katapat ni Lian. Pinayuhan naman ni Hai si Hai na bantayan si Gan para hindi ito gumawa ng kahit anong kalokohan. Kinabukasan ay pumunta sila upang sabihin kay Yang ang desisyon ng headmaster pero sinabi ni Yang na kahit paanong mangyari, hindi pa rin siya papayag na pakasalan si Gan at tinanong siya ni Gan kung dahil ba ito sa itsura ng kanyang mukha. Binanggit ni Su na hintayin muna nilang bumalik ang guro ni Yang. Biglang lumabas si Hong na may dalang sibat at sinabihan na lumayas ang grupo mula sa paaralan ng halamang gamot. Naghanda ang lahat para sa laban pero pinigilan sila ni Yang at sinabing siya na ang haharap sa sarili niyang problema, ngunit iginiit niyang hinding-hindi niya pakakasalan si Gan. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagtangkang wakasan ang kanyang buhay pero nahinto siya ni Lu sa tamang oras. Iginiit ni Lu sa lahat na nagsisinungaling si Gan tungkol sa nangyari sa lupain ng kaguluhan at tinanong ni Han kung bakit nila siya dapat paniwalaan, kaya nanumpa si Lu sa langit na totoo ang kanyang sinasabi. Hinamon niya si Gan na gawin din ito pero tumanggi ito at inakusahan si Lu na nililin lang ang lahat. Sinabi ni Hai na pinagkaloob na ng headmaster ang kasal kaya dapat isipin ni Yang ang magiging desisyon niya. Ngunit ipinaliwanag ni Hong na kapag nalaman ng headmaster ang mga ginawa ni Gan ay maaari niyang bawiin ang desisyon niya. Nagpasalamat si Yang sa tulong ng lahat pero binanggit ni Su na babalik at babalik pa rin sila para guguluhin siya, samantala ay nawawala na sa sarili si Gan at tinanong si Hai kung wala ba silang gagawin. Sinabi ni Hai na kailangang maging matyaga at inutusan si Han na imbestigahan si Lo. Kinabukasan ay nagtaka si Lo kung bakit napakaraming disipulo sa paligid at ipinaliwanag ni Yang na namimigay ng pildores ang paaralan ng halamang gamot kaya dumating ang lahat upang kumuha. Nakita ni Lo na tinatitigan siya ni Gan kaya nilapitan niya si Yang upang inisin ito. Hinawakan siya ni Gan pero nagkunwari si Lo na biktima at sumigaw na papatayin siya ni Gan at nagkunwari siyang umaatras pero tinawag niyang loser si Gan kaya nagalit ito at naglabas ng espada. Hinatake niya si Lu pero pinulot ni Lu ang isang asarol at madaling na-block ang atake. Naramdaman ni Lu ang malakas na espiritual na enerhiya sa paligid kaya sinadyang tamaan siya ng espada ni Gan. Sinabi ni Lu na sinusubukan siyang patayin ni Gan para hindi na siya makapagsalita laban dito at lalong nagalit si Gan at naghanda ng tapusin si Lu, pero biglang umikot ang mga dahon at dumating ang guro ni Yang na si Yani at tinapon niya si Gan palayo. Dumating si Hai at ibinalita kay Yani na pinagkaloob na ng headmaster ang kasal pero ipinaliwanag ni Yani na habang nasa seclusion siya, inatake ni Gan ang isang disciple sa kanyang paaralan kaya hindi niya ito pwedeng palampasin at sinabi ni Hai na isusumbong niya ito sa headmaster. Tinanong kung handa ba siyang lumaban para lang sa isang katulong. Ibinunyag ni Yani na tatanggapin niya si Lu bilang panlabas na disciple ng paaralan. Tiningnan ni Yani ang kalagayan ni Lu at nagulat na sira ang kanyang mga espiritual na ugat, pero dahil miyembro na siya ng paaralan at nangako si Yani na tutulungan siya. Binalaan din niya ito na kung sakaling makasakit siya ng kahit sino sa sekta at hindi siya magdadalawang isip na paparusahan siya, kinagabihan ay sinabi ni Lu kay Cheyenne na wala siyang nakitang kaina-hinala pero sa tingin niya ay may kakaiba talaga sa nangyayari. Tinanong niya kung ano kaya ang habol ng mga spy at ayon kay Shia ay malamang ay paghihiganti ang dahilan. Nagtaka si Lu kung bakit susubukan ng mga ito na pasukin ang pinakamakapangyarihang sekta at inisip niya kung baka may ipinadala na silang tao para maging pinuno ng sekta. Pero sinabi ni Shion na imposible iyon dahil kailangan ay tagapagmana ng isang makalangit na pari ang magiging headmaster. Naisip ni Lu na baka nagsisinungaling si Tyan pero biglang dumating ito at sinabi ni Lu na kailangan nilang gumamit ng ibang estratehiya dahil wala siyang natagpuang lead. Dagdag pa ni Tyan ay bahala na siya sa gusto niyang gawin dahil tiwala siya sa kanya.
Samantala ay nagtipon ang lahat ng guro sa harap ng headmaster na si Bachan. Sinabi ni Hai na pumunta sila sa paaralan ng halamang gamot upang hingin ang kamay ni Yang sa kasal, pero masyado raw itong na-excite kaya nasaktan ang sarili at humingi siya ng tawad para sa kapusukan ni Gun. Pero binanggit ni Hong na matagal nang ginugulo ni Gun si Yang at pinapalabas pa niya ito na masama sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga chismis. Tinanong ng pinuno ng paaralan ng sundalo na si Dukan kung bakit pa nila pinagtatalunan ito gayong binasbasan na ni Bachan ang kasal. May ilang mga guro na pumanig kay Yang, pero may ilan din na nagsabing dapat na lang siyang magpakasal kay Gun at binanggit ni Yani na halos napilitang wakasan ni Yang ang kanyang buhay kaya dapat parusahan si Gun. Tinanong ni Bachan si Yang kung tutol ba siya sa kasal at naalala ni Yang ang sinabi sa kanya ni Lu na huwag siyang matakot, kaya matapang niyang sinabi na hindi niya papakasalan si Gun. Binanggit ni Bachan na si Gun nga ang may pagkakamali pero sinusuway ng paaralan ng halamang gamot ang kanyang utos. Kaya pinarusahan niya si Gun sa pamamagitan ng pagpapapunta rito sa Meditation Cliff upang magnilay. Tumanggi si Yani na tanggapin ang magaan na parusang ibinigay kay Gun at pagkatapos noon, tinanong ni Lu si Yang kung may lugar ba sa sekta na hindi maaaring puntahan ng isang panlabas na disciple. Binanggit ni Yang na hindi siya pwedeng pumasok sa iba pang paaralan ng walang pahintulot, maaari lang siyang pumunta sa Winter Hill kung siya ay ipapatawag mismo ni Bachan. Ibinunyag ni Hong na may mga taong nawawala kapag pumupunta sa mga ipinagbabawal na lugar o sa likod ng bundok. Sabi naman ni So na ang bundok ay isang lugar ng pagsasanay na puno ng mga halimaw, pero sa ipinagbabawal na bahagi at nakapunta lang siya sa gilid nito kung saan may isang napakalakas na selyo. Ayon sa kwento ay may sinaunang mga halimaw na nakakulong doon kaya pinayuhan niya si Lu na huwag pupunta roon. Ngunit pumunta si Lu sa lugar ng selyo na binanggit ni Su at agad siyang inatake ng itim na apoy, biglang lumitaw ang isang dragon na ang pangalan ay Xiao at nagalit ito dahil ginamit ni Lu ang Cosmic Seed upang labanan ang itim na apoy, at sinabi niyang halos maubos na ang espiritual na enerhiya ng sagradong relikya ng mga demonyo. Tinangkang alisin ni Xiao ang Cosmic Seed mula sa katawan ni Lu pero hindi ito gumana. Kaya't nagpasya na lang siyang turuan si Lu kung paano kontrolin ang itim na apoy at nagtaka si Lu kung bakit naroon si Xiao, at ipinaliwanag ng dragon na nakakulong siya sa Kamlo sect sa loob ng 1,000 taon upang mapatakbo ang mga formation ng ibang sekta. Sinabihan niya si Lu na kung gusto niyang mabuhay ay itago niya ang lahat ng ito at umalis sa sekta. Nagkaroon ng lindol at naramdaman ni Bachan na may nangyari sa selyo kaya agad siyang nagtungo roon at nadiskubre niyang nabasag na ito. Samantala ay nakatanggap si Tian ng mensahe mula kay Bai na nagsasabing kailangan niyang bumalik dahil may nangyaring masama sa ipinagbabawal na lugar. Natutunan ni Lu kung paano kontrolin ang itim na apoy, pero bigla niyang narinig si Ral na inaatake ng mga gagamba. Sinubukan na protektahan ni Lian si Ral pero napapalibutan na siya. Agad siyang sinagip ni Lu at nagtulungan sila upang ipagtanggol si Ral hanggang sa umatras ang mga gagamba at bumalik si Lu sa paaralan ng halamang gamot kung saan sinabi ni Su na nag-alala siyang para sa kanya, pero nilinaw niyang si Ral lang talaga ang hinahanap nito. Dumating si Yani at inutusan silang magpadala ng mga healing pill sa paaralan ng mga disciple na nasugatan dahil sa lindol kagabi. Pagdating ni Tian sa Kumlan sect at sinalubong siya ng lahat at sinabi ni Ying na nabanggit ni Yani na si Tian talaga ang dapat maging headmaster. Ipinapaalala ni Tian sa kanyang kapatid na ayaw na sana niya itong makita matapos ang labanan sa lambak, dahil isinisi niya rito ang pagkamatay ng napakaraming tao pero nilinaw ni Bachan na hindi siya umiiwas, kundi nagkulong siya sa cultivation dahil natano niya ang daan ng langit. Dinala ni Bachan si Tian sa lugar kung saan nabasag ang selyo at nakita nilang maraming halimaw na dating nakakulong ay nakatakas, pero sabi ni Bachan ay kailangan lang nilang tiyakin na buo pa rin ang formation at pumunta sila kay Zhao, dahil sa kalasag ay naligtas nila ang mga halimaw sa daan at natagpuan nilang natutulog si Zhao. Namangha si Tian sa formation dahil inililipat nito ang kapangyarihan ni Xiao sa sekta. Sabi ni Bai na ang kanilang master ang gumawa nito at kailangan nila ng tulong ni Tian upang ayusin ito gamit ang Kamlo Seal. Ipinamana ng kanilang master ang Kamlo Seal kay Tian kaya't agad niya itong tinawag upang palakasin ang pagpigil kay Xiao. Niyaya siya ni Bachan na uminom upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, samantala ay nahuli ni Lu si Ralph na nagnanakaw ng espiritual na halamang gamot. Sinabi niya rito na kapag nalaman ito ng iba na tiyak silang palalayasin, napansin niyang may isang taong nakahod na bumaba sa bundok kaya tinutusan niya si Ralph na bumalik.
Nalalaman natin na si Lian pala iyon na sinadya talagang ipakutob kay Lu para sundan siya. Dinala niya ito sa lungsod at nagtago sa likod ng isang gusali at napansin ni Lu na may kakaiba at bigla siyang inatake ng isang kasapi ng sekta ng demonyo. Dumating pa ang isa at napilitan si Lu na lumaban sa tatlong kalaban ng sabay-sabay. Pero wala sa kanila ang tumama kay Lu dahil naiwasan niya lahat ng atake at sinubukan niyang tumakas pero napalibutan siya. Sinabi ng kanilang leader na bilisan na nila ang pag-atake at ginawa nilang karayom ang kanilang mga espada upang hulihin siya. Tumalon si Lu at biniro silang kailangan pa nilang magsanay dahil hindi siya tinamaan pero bigla niyang napagtanto na nahuli siya ng mga sinulid nila at dinala siya pababa. Sinabi ng kanilang leader na bibigyan siya ng mabilis na kamatayan kung magmamakaawa siya pero biglang dumating si Shion upang iligtas siya at sa kabilang dako, sina Hanggi at ang kanyang mga tauhan ay nagpapatrol sa lugar at bigla nilang narinig ang isang malakas na ingay kaya nagdesisyon silang silipin iyon. Nakawala si Lu sa mga sinulid at tinalo ang isa sa mga kalaban at naiwan ang kanilang leader. Nagtulungan sina Lu at Xia upang labanan ito pero ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang makatakas kasama ang kanyang mga kasama, bago pa man dumating sina Hanggi. Sa punong himpilan ng sekta ng demonyo ay hindi natuwa si Gu sa nangyari dahil maaaring nabunyag ang kanilang presensya, pero sinabi ni Lian na hindi naman siya ang umatake kay Lu at mahusay ang kanyang pagtatago. Pinagtanggol siya ni Ling at sinabing si Lu ang sumunod kay Lian kaya napilitan silang lumaban. Hindi natuwa si Q at pinaalis si Lian at ipinapaalala niya rito na hindi siya dapat bumalik dahil nailagay sa panganib ang kanyang pagkakakilanlan, pero hindi iyon iniintindi ni Lian at sinabi niyang ipinadala siya sa Kumlin Sect noong 6 na taong gulang pa lang siya, at sa loob ng 10 taon 2 beses pa lang sila nagkita. Ipinaalala ni Q na ang tanging misyon niya ay manatili sa Kumlin Sect at kunin ang kanilang tiwala upang maibalik ang sekta ng kataas-taasang Diyos kapag siya na ang naging pinuno ng sekta. Binanggit ni Lian na nakuha na niya ang tiwala ni Bachen at natutunan na rin ang lihim nitong teknik, pero napaluha siya habang inaamin kung gaano niya namimiss si Go. Sinabihan siya ni Q na tigilan ang pag-iyak at tinanong ang dahilan ng pagdating niya at sinabi ni Lian nang biglang naglindol. Tumakbo si Bachen patungo sa ipinagbabawal na lugar at may tila makapangyarihang bagay doon na kahit siya ay hindi kayang lubos na kontrolin. Samantala ay iniulat ni Lu kay Tian ang kanyang naging engkwentro sa sekta ng demonyo. Binanggit ni Tian na hanapin niya ang kinaroroonan ng mga disciple at patuloy na maghanap sa spy. Kinabukasan ay sinimulan ng mga disciple ang pangangaso sa mga halimaw na nakatakas dahil nagdudulot sila ng problema. Nangako ang headmaster na gagantimpalaan ang pinakamahusay sa kanila. Inisip ni Gun na masyadong mahina si Lu para sumali pero pinapaalala ni Lu sa kanya na muntik na siyang patayin ng mga itim na aso kaya dapat ang sarili niya ang inaalala niya. Nagtaka si Gun kung mayroon bang isa sa mga nakatatanda nila ang may hawak ng J-Charm na maaaring gamitin bilang panawagan ng tulong. Si Han pala ang may hawak nito at nakita rin natin si Lian na palihim na nanunood mula sa itaas. Iniisip na kaya niyang talunin sila kung gugustuhin niya. Habang nakikipaglaban si Ying at ang iba sa mga halimaw at dumating si Lu upang iligtas siya at madali niyang napatay ang mga halimaw, binanggit ni Hong na kung hindi nasira ang mga ugat ng 5 elemento ni Lu at baka wala na itong katapat, pero para kay Yang kahanga-hanga na siya kahit ganoon. Nakapatay din si Su ng ilang halimaw at pinuri ni Hong ang galing ng kanyang espada at bigla silang inatake ng isang higanteng ahas na agad nakilala ni Su iyon at ito ang ahas mula sa batis. Nagtaka siya kung bakit nandoon ito at sinabi niyang pigilan muna nila ang paghinga dahil naglalabas ito ng lasong gas, at napansin ni Lu na dinala rin nito ang iba pang mga halimaw. Nagpasya si Su na siya ang haharap sa ahas at pinayuhan ang mga kasama niya na tumutok na lang sa ibang mga halimaw. Pinapanood sila ni Gun mula sa malayo at sinabi ni Han na gumaling na si Su, pero nag-aalala si Gun kung kayang patayin ng ahas ang grupo. Pinagtulungan ni Lu at ng iba pa ang mga halimaw at pagkatapos ay tumulong na rin sila kay Su sa pakikipaglaban sa ahas. Gumamit ang ahas ng lasong hininga upang itulak sila palayo at nag-alala si Don na baka maapektuhan din sila, pero siniguro ni Han na ligtas sila dahil may shield sila. Ngunit biglang umatake si Lian mula sa likod at nabasag ang proteksyon nila at hinihila ni Han si Gun at nakatakas sila, pero nakita sila ng grupo at napagtanto nilang sila ang nagudyok sa ahas na dalhin ang mga halimaw doon. Ipinahina ng grupo ang ahas sa kanilang pinagsamang mga atake pero nang muntik na nila itong mapatay, ginamit ni Lian ang isang lihim na teknik ng blood feeding upang palakasin ang ahas at bigla nitong pinabagsak sina Su at Hong.
Nagtaka si Lo kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo, tinangka niyang gamitin ang Jade Charm upang humingi ng tulong, pero hindi ito gumana at napagtanto niyang may nagtangkang patayin siya. Ginamit niya ang itim na apoy upang alisin ang epekto ng lason, pero nagsimula ng kontrolin ng ahas ang kanyang mga kaibigan kaya't pinrotektahan niya ang sarili nang hindi sila sinasaktan at dahan-dahan niyang pinatulog siyang. Binalutan niya ng itim na apoy ang kanyang espada at nakipaglaban kina Hong at Su, tinamaan siya ng atake ni Hong pero ginamit nila ang kani-kanilang mga espesyal na teknik upang atakehin siya at sa kabila nito, ginamit ni Lu ang kanyang galing sa pakikipaglaban upang patulugin silang dalawa nang hindi siya gaanong nasaktan. Napansin niyang natatakot ang ahas sa kanyang itim na apoy kaya't ginamit niya ang mabilisang sunod-sunod na atake ng itim na mahika upang tuluyang talunin ito. Ngunit ang teknik na ginamit ni Lu ay gumagamit ng kanyang lakas buhay kaya nagsimulang magdugo ang kanyang bibig. Napansin niyang hindi pa rin nagising ang kanyang mga kaibigan, kaya naisip niyang baka nasobrahan niya ng lakas ang tama sa kanila at bigla niyang naramdaman ang paglapit ng mas marami pang halimaw kaya naghanda siyang lumaban. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, pero sobrang dami nila at hindi na niya makayanan kaso biglang dumating si Ralph kasama ang banal na guro na si Ox na tinalo ang lahat ng halimaw sa isang iglap, binuhay muli ang espiritu ng kagubatan. Kinagabihan ay nagising si Ying at napansin niyang hindi pa rin gising ang iba, binanggit ni Lu na iniligtas sila ng banal na guro at doon niya naalala na ito ang bantay ng mga immortal mula sa Kunlan Sect. Nagpasalamat siya sa tulong at pinangunahan sila ni Ox patungo sa isang kuwebo kung saan nakita nila ang mga ukit tungkol sa digmaan laban sa mga makalangit na demonyo. Sinabi ni Ying na tama ang guro niya ang mga pinuno ng dragon ng demonyo ay isinilang na malupit at sila ang nagpasimula ng digmaan, pero nagulat siya nang makita ang isang itim na dragon na nakatayo sa panig ng mga tao. Naalala ni Lu ang kanyang kamakailang pagtatagpo sa dragon na iyon. Bigla silang naabala ng isang matandang lalaki at nakilala ito niyang bilang si Tiny, ang dating Grandmaster na iniligtas ang sangkatauhan noong digmaan laban sa mga makalangit na demonyo. Hindi makapaniwala si Lu dahil matagal na raw itong patay pero sinabi ni Tiny na ang buhay at kamatayan ay mga salitang may malawak na kahulugan. Humingi ng paumanhin si Lu sa kanyang kawalang galang at binanggit ni Tiny na maraming bagay na nawala na sa huling 1,000 taon. Nagtaka si Lu kung ano ang ibig niyang sabihin kaya ipinaliwanag nito na plano ng mga makalangit na demonyo na salakayin ang mundo ng tao, pero tumulong si Xiao upang malutas ang krisis. Nagtaka siyang kung sino ang tinutukoy niya dahil hindi pa niya naririnig ang pangalang iyon. Sinabi ni Tiny na isa siyang matandang kaibigan na hindi makakaya na makitang namamatay ang mga tao, kaya't nilisan niya ang iba pang makalangit na demonyo upang tumulong sa mga tao. Naisip ni Lu kung maaari bang gamitin ang kapangyarihan ng makalangit na demonyo upang iligtas ang mundo, dahil sa kanyang karanasan puro digmaan at kamatayan lang ang dulot nito at sinabi ni Tiny na ang pagdating ng mga makalangit na demonyo ay maaaring magdulot ng kasamaan o kabutihan. Tinanong ni Lu kung ano ang dapat niyang gawin, pero sinabi ni Tiny na wala siyang kailangang gawin at pinakiusapan siyang iparating ang parehong mensahe sa kanyang matandang kaibigan kung sakaling magkita sila muli. Pagbalik nila sa kagubatan ay nagising na sina Hong at Su, nagtaka sila kung ano ang nangyari sa ahas at sinabi ni Lu na iniligtas sila ng banal na guro, at pinaghihinalaan ni Hong na sina Gun at Han ang nasa likod ng lahat. Samantala ay galit na galit si Hai kay Gun dahil nanalo si Lian sa pagsubok at napabilib pa ang kanilang master. Pilit namang dumedepensa si Gun at iginiit na wala siyang kasalanan pero sinampal siya ni Hai at sinabing pag-isipan niya ang kanyang mga ginawa. Pumunta si Lu sa likod ng bundok upang subukang makontak si Xiao at bigla siyang na-teleport sa harap nito. Nagpasalamat siya sa pagligtas ng kanyang buhay at nag-alok ng kahit anong kapalit, pero natawa si Xiao at sinabi niyang nakakulong na siya sa libu-libong taon at tinanong si Lu kung kaya ba niya siyang palayain. Sinabi ni Lu na handa siyang gawin ang lahat sa tulong ng kanyang gabay subalit tinanong siya ni Xiao kung desidido na siya, dahil kapag pinalaya siya at lilipulin niya ang buong concept kaso sinabi rin niya na wala nang saysay pang pag-usapan iyon, dahil wala namang magagawa si Lu sa ngayon kaya mas mabuting umalis na siya. Naisip ni Lu kung may mga nangyayari sa likod ng lahat at sinabi ni Xiao na hindi sila nagkita ng walang dahilan, sa larong ito ng kapangyarihan at may mga taong kayang kontrolin ang lahat, habang ang iba ay nagiging piyesa lamang. Sabi ni Lu na sana ay mamatay siya ng walang pagsisisi kung dumating man ang araw na iyon,
sinabi ni Xiao na dapat siyang pumunta sa Nanjing kaya't nagpasalamat si Lu at umalis, samantala ay tumatakbo si Ral sa gubat at aksidenteng nabangga si Gun. Nagalit si Gun at hinuli ito at nakita naman ni Lu si Yang na nangongolekta ng halamang gamot at pinayuhan niya itong alagaan ang sarili dahil hindi pa ito lubos na gumagaling, pero sinabi ni Yang na ayos lang siya at dumating si Ral pero nagulat sila sa matinding kalagayan nito. Nagtaka si Yang kung sino ang gumawa nito kay Ral at agad siyang tinulungan para pagalingin ito, ngunit bigla na lang nagwala si Ral at kinagat ang braso ni Lu kaya ginamit ni Yang ang kanyang kapangyarihan upang patulugin ito, nagsimulang mahilo si Lu pero ginamit niya ang itim na apoy upang pagalingin ang sarili. Napansin ni Yang na nalason si Ral kaya ito nawawala sa katinoan at sinabi ni Lu na hintayin siya at aalis muna siya upang humanap ng lunas. Pumunta si Lu sa kagubatan at agad niyang natagpuan si Gun sabay ni knockout ito. Pagkagising ni Gun ay tinanong siya ni Lu kung siya ba ang naglason kay Ral at natawa si Gun at sinabing sigurado siyang nalungkot si Yang, hiningi ni Lu ang lunas pero tumanggi si Gun at iginiit na gusto niyang makabawi sabay inatake si Lu. Ngunit madaling naiwasan ni Lu ang lahat ng atake at sinuntok siya sa mukha kaya't lalo siyang nagalit, ginamit niya ang espesyal na teknik niya upang tapusin si Lu at nagdiwang pa siya ng tagumpay. Ngunit biglang lumitaw ito sa likuran niya at sinabing sobra na ang ginawa ni Gun kaya kailangan na niyang mamatay. Sinimulang bugbugin niya si Gun at iginiit ni Gun na kapag naging pinuno ng sekta ang kanyang kuya, mapupunta na sa kanya siyang kaso dinasarmahan siya ni Lu at binugbog ito ng sunod-sunod na suntok, natarante si Gun sa takot para sa kanyang buhay. Sinabi niyang hindi siya pwedeng patayin ni Lu subalit ipinaliwanag ni Lu na ibintang na lang niya ito sa sekta ng demonyo na ito ang parusa ng langit. Nagmakaawa si Gun at nangakong ibibigay ang kahit anong gusto ni Lu kapalit ng kanyang buhay, pero ginamit pa rin ni Lu ang itim na apoy upang tapusin siya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Hei kay Bachchan na pinatay ng sekta ng demonyo ang kanyang kapatid na si Gun. Naisip niya na may spy sa loob ng sekta kaya humiling siyang magsagawa ng investigasyon at iba-iba ang opinyon ng mga master kung dapat ba silang gumanti, pero sinabi ni Lian na si Gun lang ang kapatid ni Hei kaya dapat hanapin ang salarin. Inutusan ni Bachchan si Hei na imbestigahan ang pangyayari at ipinahayag niyang wala munang maaaring lumabas ng sekta habang isinasagawa ang investigasyon. Binalaan niya rin ang lahat na paparusahan ang sinumang umaangal at nagtaka si Ying at Su kung bakit pinatawag ang kanilang mga guro sa palasyo, nang biglang dumating si Hei at nagtaka si Hong kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Hei na pinatay ng sekta ng demonyo ang kapatid niyang si Gun, kaya iniutos ng headmaster na magsagawa siya ng investigasyon at inutusan niyang arestuhin ang lahat ng mga disciple na wala pa sa internal level para sa interogasyon. Ngunit pinigilan siya ni Han at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Binanggit ni Hei na posibleng may spy mula sa sekta ng demonyo sa paaralan ng halamang gamot, tinanong siya ni Su kung may ebidensya siya pero ipinakita niya ang token ng headmaster na nagpapahintulot sa kanyang gawin ang kahit anong kailangan. Sinimulan nilang arestuhin ang lahat ng junior disciples pero sinabi ni Yang na mapapatunayan niyang walang kasalanan si Lu dahil magkasama sila buong araw para mag-ensayo. Ngunit tinanong ni Hei kung magkasama rin ba sila noong gabi at nagbigay sila ng magkaibang sagot kaya inaresto silang pareho. Pagkatapos ay ininteroga ni Hei si Lu kaso tumanggi itong magsalita at ginamit ni Hei ang heart devouring technique, na ikinagulat ni Lu dahil ito ay isang ipinagbabawal na teknik, samantala ay nagtungo sina Su at Ha sa palasyo upang kausapin ang mga pinuno ng paaralan pero pinigilan sila ng mga gwardya. Ipinaliwanag nilang may kinalaman ito sa buhay at kamatayan pero hindi sila pinakinggan, kaya ginamit ni Hong ang lakas at tinalo ang mga gwardya at habang tino-torture ni Hei si Lu, naalala ni Lu kung paano siya isinumpa ng itim na apoy. Tinanong siya ni Hei kung siya ba ang pumatay kay Gun pero tumanggi pa rin siyang sumagot at nawalan ng malay si Lu, at inisip ni Han na maaaring wala siyang kasalanan, pero kumbinsido si Hei na siya ang salarin kaya inutusan niya si Han na tanungin ulit si Lu pagbalik ng malay nito. Nasugatan si Hong sa laban pero hindi siya sumuko at dumating si Su upang tumulong at napatumba niya ang ilang disciple. Nagtaka ang ilan kung nagtaksil na ba siya sa sekta dahil sa dami nila at napalibutan nila si Su at inutusan siyang sumuko. Ngunit biglang nahinto ang lahat ng bumagsak ang mga espada mula sa langit at sa kabilang dako. Makikitang sabik na naghihintay si Yani sa resulta ng interogasyon at biglang dumating si Tien at sinabi niyang nakita niya sina Hong at Su sa daan, nakiusap si Hong kay Yani na iligtas siyang kaya't tumingin si Yani kay Bachchan na agad namang nagbigay ng pahintulot.
Makikita si Hai na tino-torture siyang na patuloy na tumatangging magbigay ng impormasyon at dahil sa inis, ginamit ni Hai ang heart devouring spell sa kanya pero biglang dumating si Yanlei at tinapon siya sa pader. Nakita ni Yani na ginamitan ni Hai ng ipinagbabawal na teknik siyang kaya't nagalit siya at tinatakot si Hai na papatayin niya ito kung may mangyaring masama kay Yang. Nagising siyang at agad na nagtanong kung maayos lang si Hong at sinabi nitong ayos siya pero binanggit niyang nag-aalala si Lu para sa kanya. Humingi siya ng tawad sa pagkakasangkot niyang pero iginiit nito na hindi niya iyon kasalanan. Samantala ay napaluhod si Hai sa labas ng palasyo upang humingi ng tawad at binanggit niyang hindi na niya ito uulitin. Pero kahit dumudugo na ang kanyang ulo sa kakayuko ay wala pa ring tugon at dumating si Lian at inakala niyang si Bachan iyon, pero sinabi nitong nagpapahinga pa si Bachan. Nakiusap si Hai na tulungan siya na ipaliwanag ang kanyang sarili kay Bachan, pero ipinaliwanag ni Lian na hindi galit si Bachan sa kanya dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na teknik at galit ito dahil napahiya siya nang mahuli si Hai. Sinabi rin ni Lian na naging magulo ang pagpupulong ng sekta kaya kailangan na niyang tulungan si Bai na ayusin ito. Ipinahayag ni Hai na tanging ang chief disciple lang ang pwedeng dumalo sa pagpupulong, pero inamin ni Lian na siya na ang napiling kapalit at lasing si Hai nang dumalaw si Han sa kanya, ipinabatid nitong iniiwasan na siya ng lahat mula nang maparusahan siya. Tinanong ni Han kung isinusuko na niya ang sekta kaso sinabi ni Hai na wala na siyang magagawa dahil hindi na siya chief disciple. Sinabi ni Han na maaari pa siyang makabawi sa ibang paraan pero nagalit si Hai sa narinig. Ipinaliwanag ni Han na may ilan pa ring tapat sa kanya at naghihintay lang ng kanyang utos. Ang tanging opsyon daw niya ay ang ipaghiganti ang kanyang kapatid, dahil itinigil na ng sekta ang investigasyon kaya't sa huli ay pumayag si Hai sa plano. Samantala ay nakipagkita si Lu kay Tien at iniulat ang tungkol sa Devil Sect formation na kanyang nadiskubre. Ayon sa kanya ay nag-iwan ang mga demonyo ng senyales para sa isang pagpupulong sa Having Valley. Tinanong siya ni Tien sa kanyang palagay at sinabi ni Lu na maaaring ito ay isang bitag, pero wala silang malalaman hanggat hindi sila pumupunta roon. Habang paalis na si Lu ay tinanong siya ni Tien kung may itinatago ba siya at sagot ni Lu na alam na nila siguro at binanggit ni Tien na nagiging malambot ang puso ni Lu, at binalaan siya na ang ganitong anino ay hindi magtatagal. Ngunit sagot ni Lu ay baka nga nagbago na siya pero hindi niya ito itinuturing na masama at baka nga panahon na para hindi na siya manatiling isang anino. Samantala ay sinabi ni Ling kay Gumlo na natunton na ng Kamlo Sect ang marka ng kanilang spy at malapit na silang magkita. Pero ayon kay Gumlo na may ibang gustong gumamit ng pangalan ng kanilang sekta at dapat nilang samantalahin ito, nagtipon ang lahat ng mga guro para sa pagpupulong ng sekta pero hindi dumating si Bachan. Kaya pinag-usapan nila kung dapat ba nilang simulan ito nang wala siya. Habang abala sila, si Bachan ay tahimik na nagbabasa ng libro nang dumating si Lian at binanggit na makapal ang ulap sa araw na iyon, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya kaya agad siyang lumipad papunta sa kalangitan, iniisip kung sino ang mga ngahas na hamanin siya. Nagtanggol siya laban sa paparating na pag-atake at biglang lumitaw si Xiao at napagtanto ni Bachan na nakatakas ito. Naalala ni Xiao na hindi niya natalo si Bachan 10 taon na ang nakalipas pero ngayon ay nagbago na ang lahat. Samantala ay nakaramdam siyang ng bahagyang pagyanig at tumingin siya sa labas, nag-aalala kung ayos lang si Lu ngunit biglang may dumating at dinukot siya at patuloy ang pag-atake ni Xiao kay Bachan, pero gumawa si Bachan ng pananggalang at gumamit ng ice magic upang salagin ang mga atake. Ngunit sinabi ni Xiao na hindi iyon gagana sa kanya at madaling nakawala sa yelo at akala ni Bachan ay masyadong mataas ang tingin ni Xiao sa sarili nito, tinawag niya ang kanyang abyssalized phoenix at iniutos na atakihin si Xiao, dagdag pa niyang matagal na sana niyang pinatay si Xiao kung hindi lang kapakipakinabang ang kapangyarihan nito. Binanggit ni Bachan na sabihin na nito ang huling salita dahil sa malapit na itong mamatay, ngunit iginiit ni Xiao na siya ang dapat mahiya dahil ninakaw niya ang kapangyarihan nito at binanggit niya na tama si Tien na hindi karapat-dapat si Bachan na maging headmaster at ngayon, patutunayan niya ang kanyang halaga. Gumamit siya ng makapangyarihang mahika upang mag-apos si Xiao gamit ang mga tanikala ng yelo at naghanda ng tapusin ito, pero bago tumama ang kanyang huling atake ay bigla siyang inatake ni Tien mula sa likod. Nakaligtas si Bachan sa pag-atake at napagtanto niyang si Tien ang nag-set up ng mist formation upang matulungan si Xiao na makatakas. Naisip niyang ang Kamlo Sect ay para talaga sa kanya dahil noong ibinigay ng kanilang master ang selyo, sinabi nito na hindi karapat-dapat si Bachan na maging tagapagmana.
Pinapaalala ni Tian kung paano sinabi ng kanilang master na maging mabuti kay Xiao, pero binanggit ni Bachan na masyado raw malambot ang kanilang guro kaya hindi na niya sinunod ang bilin nito. Ginamit ni Tian ang selyo upang palayain si Xiao na nagsabing dapat pa noon pa sila naglaban, dahil isa lang ang kailangan sa Kunloon sect at dumating si Lu sa lambak at nakita niyang may ibang mga disciple rin doon, kaya naisip niyang baka may ibang nakatuklas din ng marka ng sekta ng demonyo. Bigla niyang narinig ang boses ni Yang at nakita niyang dinukot siya ni He at tinawag siya ni He at pinilit siyang lumabas, ibinunyag niyang siya mismo ang nag-iwan ng marka ng sekta ng demonyo para kay Lu. Lumabas si Lu at tinanong ni He kung inaamin ba niyang pinatay niya si Don. Bigla siyang inatake ni He pero naiwasan lahat ni Lu at napaatras pa ito at naging seryoso na si He at pinalitaw ang kanyang mga espada, kaya naghanda rin si Lu at sa gitna ng labanan ay nagulat si He sa lakas ni Lu kaya pinagsama niya ang kanyang mga espada bilang isa. Natatamaan niya si Lu pero agad itong nakabawi at nagmadaling iligtas si Yang at muli siyang inatake ni He. Pero naipagtanggol ni Lu ang sarili at napaatras ulit ang kalaban at inutusan ni He ang kanyang mga tauhan na patayin si Lu, pero dumating si Yang upang ipagtanggol siya at lumaban sa tabi niya. Iniwan ni Lu ang ibang mga disciple kay Yang habang ipinagpatuloy niya ang laban kay He, dumating si Ral upang tumulong kay Yang kaya't nagawa nitong talunin ang mga kalaban gamit ang kanyang ice spell. Nagbitaw si He ng napakaraming espada kay Lu pero gumawa si Lu ng shield at nablock niya ang lahat ng atake. Hindi makapaniwala si He na naipagtanggol ni Lu ang sarili laban sa kanyang pinakamalakas na teknik, kaya inakusahan niya itong kasapi ng sekta ng demonyo. Ipinaliwanag niyang ipaghiganti niya ang kanyang kapatid at gumamit siya ng espesyal na pulbos upang palakasin ang sarili. Sinimulan niya ang sunod-sunod na pag-atake gamit ang teknik ng palad pero na-block lahat ito ni Lu at nang bumaba ang depensa ni He, sinuntok siya ni Lu ng isang malakas na tama. Nangamba si He para sa buhay niya pero pinili ni Lu na huwag siyang patayin at dinala siyang upang umalis kaso tumanggi si He na sumuko. Biglang dumating si Go at nagalit nang makitang pinagtaksilan ni Lu ang sekta ng kataas-taasang Diyos para sa mga walang silbing ipokrito. Pinatay agad ng kanyang mga tauhan ang lahat ng disciple at habang si Ling ang pumatay kay He at tinawag ni Q si Lu bilang itim na lobo at ibinunyag na dati siyang pinuno ng kabataang henerasyon ng sekta ng demonyo. Ngunit nadismaya siya sa kung anong klaseng tao na si Lu ngayon. Nang alisin niya ang kanyang maskara at nagulat si Lu na si Q pala ay si Yunjin, samantala ay naglalaban pa rin sina Bachan at Tian at dinaya ni Tian si Bachan upang ma-activate ang Scorching Sun technique, pero naniniwala pa rin si Bachan na hindi siya matatalo. Nagbitaw si Tian ng mga phoenix upang atakihin si Bachan pero lumikha ito ng mga buhawi na lumamon sa lahat ng iyon. Ngunit napansin niyang si Xiao ang may upper hand laban sa Ice Phoenix kaya't napatigil siya, pinaalalahanan siya ni Tian na mag-focus sa kanilang labanan. Nagpatuloy sila sa paglalaban habang iniisip ni Bachan kung paano nakapasok si Tian sa ipinagbabawal na lugar, ngunit sinabi niyang hindi na iyon mahalaga at biglang bumagsak mula sa langit ang mga pira-pirasong yelo ng Ice Phoenix, kaya naisip nilang natalo na ito. Sinabi ni Tian na nasa kanya pa si Xiao pero naniniwala si Bachan sa sariling kakayahan kaya lumaban pa rin siya. Ginamit niya ang tunay na anyo ng Chain of the Heavenly Will at binalot si Tian dito at tinangka ni Tian na palayain ang sarili, pero binanggit ni Bachan na hindi iyon ganoon kadali. Subalit biglang inatake ni Xiao si Bachan mula sa likod na dahilan para makawala si Tian. Giit ni Bachan na sinira nila ang pangalan ng kanilang sekta sa pakikipagsabuatan sa mga makalangit na demonyo upang maagaw ang Kunloon sect, pero ayon kay Tian at ginagawa niya ito para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Sabi ni Bachan na hindi pa rin nagbabago si Tian at inilabas niya ang isa sa mga sagradong relikya, at doon napagtanto ni Tian kung bakit ayaw siyang makita ni Bachan matapos ang labanan sa lambak, hinahanap pala niya ang Divine Leaf. Ginamit ito ni Bachan kasama ng kanyang ice magic upang lumikha ng makapangyarihang mahika, na ikinagulat ni Tian dahil hindi niya alam na pwede itong gamitin sa ganoong paraan at nakilala ni Xiao ang teknik bilang Mysterious Heaven Formation, at sinabi niyang dahil sa teknik na ito sumikat ang kanilang master dahil tanging isang 5 bituin na henyo lang ang kayang gumamit nito. Sa huli ay nagtagumpay si Bachan na tamaan si Xiao pero naiwasan ni Tian ang pag-atake at sinubukan niyang umatake mula sa itaas. Pero sinalag ito ni Bachan gamit lamang ang kanyang mga daliri at nabasag pa niya ang espada ni Tian,
Tinanong siya ni Tien kung iniisip ba niyang makakatakas siya gamit ang Divine Leaf at lalong tumindi ang kanilang labanan habang pareho silang nakakatama ng mga atake sa isa't isa. Nakita ni Lian ang laban mula sa lupa at nag-aalala siya sa sitwasyon sa lambak at inaasam niya na sana ay ligtas ang kanyang ama. Napansin ng mga master ang kakaibang enerhiya sa itaas ng Winter Hill kaya sinabi ni Dukon na dapat nilang suriin ito, ngunit pinigilan sila ni Master Mian dahil hindi pa natatapos ang pagpupulong. Nagtaka ang ilan kung nagre-rebelde ba si Mian dahil pinipigilan niya silang tulungan ang kanilang master, subalit iginiit niyang si Bachan ay hindi ang tunay na tagapagmana ng makalangit na pari at inatake siya ni Dukon, kaso na-block niya ito at binanggit niyang hindi pa huli ang lahat para lumipat sa panig ni Tien. Tumanggi si Dukon at ininsulto pa siya at tinawag siyang aso ni Tien kaso biglang dumating si Hans mula sa likuran at pinatay si Dukon. Ipinaliwanag niyang si Tien ang tunay na tagapagmana kaya itinatama lang nila ang isang pagkakamali. Isa pang master ang tumanggi sa kanila pero agad dumating ang mga anino ni Tien at pinalibutan sila. Binanggit ni Mian na nais ni Tien na magkaisa silang lahat at dahil wala na silang ibang opsyon ay napilitan silang manahimik. Samantala ay nagpatuloy ang laban ni Bachan, Tien at Xiao at Nappa at Ra si Bachan kaso muli niyang inilabas ang Divine Leaf. Sinabi niyang sapat na ito para talunin sila ngunit naiwasan nila ang atake at pinagsama ang kanilang lakas upang tuluyan na mapabagsak si Bachan. Napaatras siya at bumagsak sa ilang malalaking bato at napahanga siya kay Tien dahil sa ilang araw lang ay nakontrol na nito ang Kumlin Sect, pero naniniwala pa rin siya na hindi siya karapat-dapat. Samantala ay nagulat si Lu nang makita si Yunjin na buhay pa at tinanong siya ni Yunjin kung nadismaya ba siya. Sinabi nitong libu-libong taon nang naghihintay ang sekta ng kataas-taasang Diyos at malapit na sana sila sa tagumpay, ngunit ipinagkanulo sila ni Lu. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake ngunit nagawa ni Lu na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang itim na apoy, tinangka niyang na tumulong pero pinigilan siya ni Ling at sinabihan na huwag makialam. Naubos ni Lu ang lahat ng kalaban maliban kay Yunjin at tinanong siya nito kung iyon lang ba ang kaya niya. Binanggit niya na itinuring niya si Lu bilang kapatid pero sagot ni Lu na kung hindi niya winawakasan ang God's Landing spell, sana'y nawasak na ang buong mundo. Nahuli ni Yunjin si Lu at ginamit ang isang espesyal na teknik upang linisin ang kanyang kasalanan, kaso nagpas siyang iligtas siya niyang na tulad ng pagligtas ni Lu sa kanya noon at nakatakas siya mula kay Ling, pero nang susugurin na niya si Yunjin na agad siyang pinatay nito bago pa siya makarating at sa kanyang huling sandali, sinabi niyang kay Lu na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Hindi na makakalaban si Bachan kaya't sinabi ni Tien na tapos na ang laban at gumamit siya ng napakalakas na enerhiya upang tapusin si Bachan, at sa lakas ng pagsabog ay nawasak ang bundok. Kinuha niya ang sagradong relikya at bumalik sa palasyo kung saan sinalubong siya ng mga master. Ipinaliwanag niya na nakatakas ang halimaw sa ipinagbabawal na lugar kaya sila ni Bachan ang nakipaglaban dito, ngunit siya lamang ang nakaligtas. Umupo siya sa upuan ng headmaster at tinanggap ng lahat ang kanyang pamumuno, ngunit sinabi niyang hindi siya magtatagal doon dahil kailangan pa niyang bumalik sa Fuyan Department, kaya iniwan niya si Mian bilang pansamantalang tagapamahala at ginawa niyang bagong pinuno ng paaralan ng mga sundalo si Han dahil naniniwala siyang may malaking potensyal ito. Biglang dumating ang isang disciple at iniulat na may anomalya sa Heian Valley na maaaring may kaugnayan sa sekta ng demonyo. Samantala ay naalala ni Lu ang lahat ng sandaling kasama niya si Yang at nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Napagtanto niyang patay na si Yang at wala nang makakapinsala pa sa kanya at sinabi niyang hintayin siya nito sa kabilang buhay. Binalot si Lu ng itim na apoy at inakala ni Yunjin na naabot na niya ang bagong anyo ng kanyang kapangyarihan, ngunit naisip ni Lu kung hanggang kailan pa niya ito kakayanin. Naghanda si Ling na atakihin siya pero pinigilan siya ni Yunjin at inutusan siyang umalis at alagaan ang anak niya sa sekta. Sumugod siya kay Lu at nagsimula silang maglaban ng buong lakas pero masyadong makapangyarihan ang bagong anyo ni Lu, kaya't pinilit ni Yunjin na patasin pa ang kanyang enerhiya. Sumugod siya kay Lu at ginamit naman ni Lu ang kanyang itim na apoy upang salubungin ang pag-atake. Ang epekto ng banggaan ay lumikha ng napakalakas na pagsabog na ang alon ng enerhiya ay umabot kay Lian. Sinabi ni Lu na ang pag-angat ng sekta ng demonyo ay ibinuwis ang napakaraming buhay, at hindi niya kailanman pinagsisihan ang pagwasak sa God's Landing spell. Sinabi niya kay Yunjin na kung gusto niya talaga ng paghihiganti, huwag na silang magsayang ng oras at maglaban na lang.
Muli siyang sumugod kay Lu gamit ang lahat ng lakas niya at sinubukan ni Lu na ipagtanggol ang sarili gamit ang itim na apoy, pero ayon kay Yonjin ay wala itong silbi dahil ang tuloy-tuloy na depensa ay nauubos ang lakas buhay ni Lu. Gumawa si Yonjin ng maraming kopya ng sarili niya upang umatake pero isa-isang pinabagsak ni Lu ang mga ito, ipinapakitang hindi talaga siya nagplano na maging panay depensa. Tumalon siya sa himpapawid at hinarap si Yonjin sa isang malakas na sagupaan ng enerhiya at sa huli, nagawang saksakin ni Lu si Yonjin. Sinabi ni Yonjin kay Lu na dapat na siyang patayin pero nang makita niya si Lian, sinabi niyang ipagpatuloy na lang nito ang kanyang buhay at napagtanto niyang hindi na siya mananalo kaya niyakap niya si Lu at ginamit ang natitirang enerhiya upang pasabugan ang sarili, lumikha ito ng isang malawak na bunganga sa lupa. Dumating si Ral at natagpuan si Lu gamit ang kanyang pang-amoy, pero inisip ni Lian na si Lu ang pumatay sa kanyang ama kaya tinangka niya itong atakihin at hinuli ni Ral ang kanyang espada, kaya sinubukan niyang alisin ito pero bigla itong nag-anyong espiritu at itinumba siya. Dumating ang mga guro mula sa Kunloon at binanggit ni Lian na si Lu ang spy na pumatay kay Hei, pero pinagtanggol siya ni Nahong at Su at sinabing hindi siya maaaring maging salarin. Iginigiit ni Lian na nakita niya ito mismo pero sinabi ni Lu na ang pumatay kay Hei ay ang sekta ng demonyo. Napagtanto ng mga guro na buhay pa si Lu kaya't sinabi ni Lian na kapag nagising si Hei, malalaman nila ang katotohanan at tiyak na hindi siya patatawarin ni Bachan, kaso binanggit ni Han na patay na si Bachan at naniwala si Lian na si Lu ang nakipagsabuatan sa sekta ng demonyo upang patayin ang kanilang guro at si Hei. Iniutos ni Mian na dalhin si Lu pabalik sa sekta para sa karagdagang investigasyon, pero biglang dumating si Xiao at kinuha si Lu at sinabi ni Mian na kailangan nila itong iulat kay Tien kaya bumalik sila sa palasyo. Nagpasalamat si Lu kay Xiao sa pagligtas sa kanya pero binanggit ni Xiao na ayaw lang niyang mapunta sa kamay ng iba ang Cosmic Seed. Nagtaka si Lu kung si Tien ba ang nagpadala sa kanya pero ipinaliwanag ni Xiao na abala si Tien sa pagkolekta ng mga Holy Relic. At dahil naipakita na ni Lu ang kanyang kapangyarihan na tiyak na pagdududahan na siya ng lahat. Pagbaba nila sa lupa ay biglang dumating si Tien at ginamit ang Kumlin Seal upang selyuhan si Xiao. Sinabi niyang tapos na ang isyo ng Kumlin Sect at tinanong niya si Lu kung saan ito pupunta, pero napansin niyang hindi masaya si Lu sa pagkakaselyo kay Xiao. Tinanong ni Tien kung nagkakaroon na ba ng malasakit si Lu kay Xiao at binanggit ni Lu na ilang beses na siyang iniligtas ni Xiao. Pero ayon kay Tien na hindi dapat maapektuhan ang kanyang desisyon ng ganitong emosyon, dati raw akala ni Lu na nais lamang ni Tien na wakasan ang sekta ng demonyo at ibalik ang katarungan sa mundo pero ngayon hindi na siya sigurado. Iginiit ni Tien na hindi nagbago ang kanyang layunin pero tinanong siya ni Lu tungkol sa mga buhay na nawala sa Kumlan Sect. Ipinaliwanag ni Tien na kailangan ang mga sakripisyo upang maalis ang mga labi ng lumang mundo at makabuo ng bagong kaayusan. Iginiit ni Lu na sa nakalipas na 10 taon ay hindi niya pinagsisihang naniwala siya sa mga turon ni Tien, ngunit ngayon sa tingin niya ay magkaibang landas na ang dapat nilang tahakin, nagpa siya si Lu na iwan ang lahat sa likod at naalala niya ang lahat ng nangyari at hindi na niya alam kung saan dapat maniwala, kaya nagpas siyang mamuhay na lamang ayon sa sariling puso.